Sa mga kaibigan natin na hindi nga pala alam ang mini PC, PC Wi-Fi PC version po ng PC Wi-Fi, no? Itong gamit natin ay Wi-Fi 5 soft. So ganito lamang po kasimple yung paliwanag ko sa mini PC kasi mayroon tayong ibang kaibigan na hindi na alam kung ano daw ang mini PC, no? So again, instead of Raspberry Pi o Orange Pi yung gagamitin natin kasi nga po may nagsasabi na hanggang 50 clients ay naglalag na yung mga PC Wi-Fi kung gagamit mo ng OPI or Raspberry Pi, no? So kaya ang solusyon, mag-upgrade to mini PC. So ang tanong naman, paano daw gamitin ang mini PC at ano daw ang mini PC? Yun, napaliwanag ko na. Yung mini PC ay magsiserve as server or board po natin, no? Main board. So ngayon, bakit may isang board? Kasi nga po, yung ating mini PC ay hindi po gaya ng Orange Pi or Raspberry Pi na direct yung kanyang wirings papunta dun sa loob ng board or mini PC. Hindi po kasi ganon. Okay? So, ang mangyayari dito ay meron po tayong magiging wireless, no? Wireless po yung hulugan ng mini PC. Ito po yung tinatawag na sub-bendo, mga kaibigan. So, ngayon, kasi kapag mini PC lang yung bibilhin ninyo, hindi po kasi magagamit ang mini PC kung walang hulugan. Okay? So, pag bibili po kayo ng mini PC, PC Wi-Fi, dapat kompleto. Para matawag po siya na PC Wi-Fi, kailangan meron pong mini PC at meron pong sub-bendo. Ito po yun. Yung sub-bendo ko kasi, may kasamang modem. Itong modem Wi-Fi 6 ay, ito yung access point, indoor siya. Okay? Access point indoor. Ang kagandahan nito, pwede kang mag-add dito ng access point mode antenna pang outdoor dito sa tatlong to. Tapos yung again, mini PC tapos sub-bendo. Ngayon pag mag-add ka pa ng isa pang sub-bendo, maganda kasi dito is merong server. Siyempre kung i-compare natin to sa Raspberry Pi at saka Orange Pi, kung i-search po ninyo, yung lakas po ng mini PC ay bali parang times 20 yung lakas ng mini PC. Kasi nga po PC nga po di po ba? Kasi yun nga po, hiwalay ang kanyang RAM, storage, GPU sa mini PC. Kaya kayang-kaya niya, easy lang niya yung 100 client sabay-sabay dito sa mini PC. At ito, note din, dapat din pantay din po yung internet connection natin. So wag po tayong mag-expect na 5 Mbps yung stable ng internet mo, tapos gagamit ka ng PC, mini PC, tapos sasabihin mo na, lag pa din. Siyempre, 5 Mbps lang po ang inyo pong mga internet connection. Dapat, malakas din po yung internet connection din po ninyo kasi malakas yung board or server na gamit natin. So, ganito lamang naman po ang pag-setup. Napaka-simple, napakadali. Hindi po siya mahirap. Pagdating ng item, eto, ikakabit mo lang sa likod yung wire na ito. JST sa baba naman po siya. Yung switch niya sa taas at yung switch sa baba ay dapat nasa gitna. Ayan, sa gitna po yan. Tapos, ito, RGB lead, yung umiilaw dyan. Ito yung connection niya. Kasi pagdating sa inyo, tanggal po kasi ito. Tapos, lalagyan mo lang siya ng power supply na 12 volts, 2 ampere. Gagana na po yan. Tapos, yung modem natin is, ito, wala pang lagay pala. Dapat to 12 volts to ampere, 1 ampere pala. Okay, 2 ampere yung sa bendo natin. Yung setup nito, ganito lamang po. Kasi dalawa po yung klaseng setup nito. Pwede pong direct ang ISP dito or gagamit tayo ng switch. Etong kasi, pag i-direct natin siya dito sa modem, yung ISP, ibig sabihin, isa lang yung piso Wi-Fi na, or standalone, no? Isa lang yung gagamitin natin pala na sa bendo. Isa lang talaga piso Wi-Fi lang po talaga. Pero kapag gusto nyo pong may abang, kasi sa ganitong setup, pwede kang mag-add dito ng kahit 20, 30, 40, 50 sa bendo kung kaya pa ng server po natin. So kaya meron pong switch. Okay, so sa switch natin, dito sa port 5, kasi gigabit po ito. Actually kung unmanageable to ito mga kaibigan, manageable po kasi ang switch. Kung unmanageable naman siya, pwede din. Pero sa ganitong klase na switch, dito talaga yung ISP niya. Pero kung unmanageable, pwede kahit saan ang ISP, magkabaliktad pwede. Pero dito sa klaseng switch na to, dapat sa port 5 or pula na ito. So dito naman sa green, kahit magkabaliktad yung cable dyan, pwede. At kahit
unmanaged, pwede magkabaliktad. Papunta yun dito sa LAN port ng mini PC. Tapos yung isa naman, papunta dito sa port 1 ng modem. Ganun lang siya kasimple. Tapos kapag mag-add po kayo, bibili kayo ng mga 16 port na switch para halimbawa hindi po kayo mag-series, lahat po ay galing sa server. So yun, dun mo lang siya i-connect papunta dito sa ating Okay, so sa lahat po ng nagtatanong naman, paano pag 1 km, 500 km? Siyempre gagamit tayo ng fiber cable or MediaCon to MediaCon, yun po yung gamit natin dyan para aabot ng 1 kilometro. Kasi pag dating sa 1 kilometro, ito naman yung malalagay mo, itong modem, ito. Kahit wireless siya, pero kung magkatabi lang yung sabihin doon natin, ay goods na goods yung atin pong piso wifi. Actually, marami pong gumagamit nito ngayon, no, na setup na okay yung reviews. At saka maganda din sa Wi-Fi 5, makikita mo yung lahat ng sales, lahat ng mga naka-offline. Malalaman mo talaga kung saan yung maintenance, pupuntahan mo agad. Yun yung kagandahan din ng Wi-Fi 5. Kaya mas recommended ko talaga yung Wi-Fi 5 soft kasi nga po ay na-testing ko din yung iba, ay parang dito ako satisfied, no. Kaya kung gusto niyo pong mag-testing nito, bumisita ho kayo sa akin pong Facebook store or di kaya sa akin pong Shopee store kasi meron din tayong benta nito sa Shopee store. Ilalagay ko yung link sa comment section or dun po sa description natin. Basahin nyo lamang po. Makikita nyo po sa baba po ng video, makita nyo po dyan. Okay? So actually marami pa po tayong mga mini PC dito at ito actually ay mga para sa client natin. Ngayon, ginagawa ko ngayon, meron po kasi tayong mga pending ito, napakarami po. So ito, video ko lang siya para ma-upload ko sa YouTube at nang sa ganun ay may idea ho kayo kung paano siya i-set up at kung ano ang mini PC, Piso Wi-Fi, PC version ng mga Piso Wi-Fi. So ito, pag gusto nyo mag-upgrade, ito ang gamitin nyo. Sa lahat mo naghahanap ng mga 100 clients, 500 clients, 1,000 clients, mag-mini PC na po kayo mga kaibigan kung yun po ang target po ninyo. Pero kung pang malaitan lang naman, okay lang naman yung Orange Pi, Raspberry Pi, okay lang yun. Pero pang makalakasan yung gusto ninyo, ito talagang best mga kaibigan. Kasi tested and proven ho ito. Marami pong mag-testimony nito. Actually, yung kanyang kuryente na makakain nito monthly, mas malakas dun sa 12 volts. Kasi nga po, 19 volts po ang supply ng mini PC. Pero hindi naman po masyadong kataasan. Kung hindi po abot ng 200 yung mga 12 volts, ito siguro mga 200 siguro or plus, hindi ko rin alam, matansya kung magkano talaga yung ma-add sa inyo pong mga kuryente. So ayan mga kaibigan, bisitahin nyo lang po yung ating Facebook store, Shopee store. Ayan, hindi po muna ako mag-shoutout ngayon kasi madali ang video lamang po ito. Maraming salamat po.